Magandang umaga po, Attorney. Automatic po ba na perjury ang false testimony kahit walang direct na ebidensya na sinadya yung pagsisinungaling? Pag word na sinadya, pag perjury kasi, kailangan willful and deliberate. When say willful and deliberate, alam mo na hindi totoo, sinasabi mo pa rin. Gumagawa ka pa rin ng statement na hindi totoo para masira yung kalaban mo. Yun ang tinatawag na perjury. Pero kung opinion mo lang yan, yun lang ang view mo, yun ang pananaw mo, ang statement mo, ang pananaw mo sa story na yan, hindi yan matatawag na perjury. Because in perjury, kailangan willful, kailangan deliberate. Pero kung sinasabi mo lang na based on your opinion, based on your observation, hindi matatawag na perjury yan. Sa panahon ngayon kay Mark, lahat yata ng mga dokumento digital na. PDF. Yes. Pwede ba sakop ba yan ng batas? Pag mga digital, normally ganun, email lang eh. Di ba? May mga Zoom meetings na. So, itong Zoom meeting, itong mga meeting sa Zoom, pwedeng mabago ang mukha mo. Kahit nga sa filing ng pleadings, di ba? Email na lang. Email na lang. Oo. Hindi lang kahit hearing. Ay, ganun. Pag hearing, pwedeng online hearing. But may bagong system na tayo ngayon. For example, ang witness mo, the victim. Hindi si victim, hindi magaling magsinungaling. So, nag-hire ang kalaban ng artista na magsalita. Pero ang mukha, si victim pa rin. I-edit ang mukha. So, paano na ma-prove yan na siya ang nagsasabi ng totoo? Di ba? So, yun ang tinatawag na false testimony kasi hindi totoo yun. AI lang nagsalita. Deepfake. Deepfake yun. Pwede baguhin ang mukha mo, baguhin ang boses mo through an AI or through anong technology na yan. Same also yung mga digital. Pwede ba falsify? Yes, pwede. And same system. For example, binago mo ang PERMA. Ang PERMA, walang authority sa owner, yung e-signature. Walang authority. O yan, falsification yan kasi hindi mo authorize yun. O binago mo ang bank certificate mo, binago mo ang pera, for example, 2 million, dinagdagan mo ng 3 zero para maging 2 billion, yan. That's falsification. Bakit falsification? Kasi binago mo na ang dokumento na yan. So, the principle of falsification in mga hard papers, hard documents, pwede rin ma-apply in digital platform. So, kasi may mga issue ngayon kay Mark na wala rong consent yung paggamit ng e-signature. For example, parang may naalala kong issue sa Congress na sa BICAM na parang nag-deny yung ilang senador na approve nila yung BICAM kahit na nakapirma sila doon sa official copy ng budget. Yes. Ang argumento is, hindi raw nila pinayagan na magamit yung kanilang e-signature. Yan. So, ang paggamit ng e-signature, kailangan authorized by the owner. Pag hindi May authorized, may consent. Yes. Kung walang consent yan, that is falsified. Yan. Pag falsified yun, hindi totoo yun. So, pag may pumalag na yung pumirma, tapos walang consent yung paggamit ng e-signature, pwedeng ma-void yung dokumento. Pwede ma-void yun. So, ang suggestion ko, mas maganda, prepare talaga sa original, tapos i-scan, yun ang ipadala. At least may original ka na signed signature. Pero kung automatic signed signature lang, e-signature lang, so kahit pa may consent, pwede i-deny niya yun. Kasi wala naman kayong dokumento na sinasabi na perma na yun. So, mas maganda pa rin na yung hard copy, permahan, scan, email. Pero kung automatic doon na sa computer ang e-signature, so pwedeng ma-denied yun. So pwedeng maging falsified document yan.